Magandang araw mga sangkay, ito na naman ang inyong panaderong waray magbabalik. Sa video na ito ay share ko sa inyo yung paggawa ko ng mano-mano na cheese pandesal. Kung gusto mong matuto or interesado ka matuto ay panoorin mo lamang yung ating video simula hanggang dulo. Huwag ka magpa-fast forward para masundan mo ng maayos kung paano ko ginawa yung ating mano-mano na cheese pandesal. Tara at simulan na po natin ang paggawa ng ating pandesal. Ito na po yung ating unang ingredients, sa sukal. Ito nga palang mamasahin ko mga sangkay is kalahating kilo lamang ito, pang merienda lang namin. Sunod nating lalagay is powder milk. Nasa caption na po yung ating kumpletong ingredients. Puntahan nyo na lamang po at isulat nyo na lang nang hindi nyo makalimutan. At sunod natin ilalagay is asin. Kung sakaling kayo magmamasa ng kahit anong klaseng tinapay ay wag na wag nyo pong kakalimutan na i-double check mga ingredients na inyong lalagay. Next ingredients, vanilla at shortening. At sunod ay maglalagay na rin tayo ng tubig. Next step, kapag nalagay na natin yung mga ingredients na yun ay haluin muna natin. Tunawin natin na maayos yung ating nilagay na asukal at saka asin. So bali itong ating pandesal is hindi natin gagamitan ng makina. Bali mano-mano po yung ating pagpapakinis dito sa ating masa ng pandesal. At sunod natin lalagay is yung ating harina at saka yung ating pampalsa. Wag na wag nyo kakalimutan maglagay ng pampalsa dahil hindi po lalaki yung ating tinapay kapag walang pampalsa. Next step natin, kapag nailagay na natin yung mga ingredients sa aking nabanggit ay mix na natin itong ating masa ng pandesal. So ayan, bali nag-gloves tayo ha. Baka mamaya may magsabi na naman dyan na yak, kadiri, walang gloves, yak, kinakamahay, di ba? So bali itong ating minamasa mga sangkay is bubuuhin lamang natin ito at panoorin nyo ng mabuti kung paano kumamasahin ng mano-mano itong ating pandesal. So bali kung mapapansin yung mga sangkay, ganyan na po yung aking pamamaraan ng pagpapakinis ng ating dough. So ganyan po yung ating proseso sa pagpapakinis ng ating masa nitong ating pandesal. So ganyan lang po yung ating kasimple yung ating paggawa mga sangkay sa pagmamano-mano nitong ating masa. Kaya kailangan po ay medyo malambot or malambot po yung ating masa kasi kapag matigas is mahihirapan po tayo magpakinis ng masa. At kung mapapansin nyo is naglagay ako ng konting mantika para hindi masyadong malagkit or madikit dito sa ating gloves itong ating masa ng pandesal. Baka katulong din yan para magpalutong ng ibabaw ng ating pandesal. Next mga sangkay is mag-add ako ng butter. Yung butter natin mga sangkay dapat tunaw na siya ha. Yan, pinakahuli natin ilalagay yan kapag patapos ng masahin itong ating pandesal. So yun, ganyan lang kasimple mga sangkay ating pagmamasa ng pandesal. Dindinan nyo lang yung masa hanggang sa kuminis. Hindi naman totally makinis mga sangkay. Hindi nyo kailangan pakinisin masyado na parang nakamakina. Basta mapakinis nyo lang inyong masa ay pwede na po yan. At pagkatapos natin mamasa yung ating pandesal ay maglagay tayo sa ating bowl ng mantika at ilagay na natin yung ating minasa na dough. Bali paalsin muna natin or antayin natin mag-double in size bago natin balikan. At ito na nga, nag-double in size nitong ating pinapaalsa na masa. So bali balikan na natin ito. Ayan o. So punta na tayo sa ating susunod na gagawin. Bali cut na natin ito. Hindi natin babastunin ito mga sangkay. So bali nasa sa inyo po kung gaano kalaking putol ang gusto nyo dito sa inyong pandesal. Bali dahil pang merienda lang natin ito ay hindi na natin kailangan dito sa part na to timbangin. At syempre dahil cheese pandesal dapat ay meron tayong keso na nakahanda para sa ating palaman dito sa ating pandesal. So bali inuulit ko, kalahating kilo lamang yung ating ginagawang pandesal. Kung gusto nyo mas maraming inyong magawa or 1 kilo ay multiply nyo lamang po sa 2 lahat ng sukat ng ating mga ingredients para makagawa kayo ng 1 kilo na cheese pandesal. Next, pag naikat na natin lahat ay kailangan na natin ng breadcrumbs at saka keso. So yan, bali babalutin lang natin yung ating keso. Ganyan lang kadali magpalaman ng ating keso dito sa ating pandesal. So bali kung meron kayong ibang pamamaraan para sa pagbabalot ng keso dito sa ating pandesal or pagporma ng ating pandesal ay pwede nyo po yung gawin mga sangkay. Basta ang importante ay malagyan natin ng keso ang ating pandesal. So nasa sa inyo rin po kung gaano kalaking keso ang gusto nyong ilagay. At kung gusto mo naman gawin itong pang negosyo ay pwede po ninyong gawin pang negosyo to. Wag nyo lang kakalimutan ang mag-costing para malaman nyo, kailangan nyo alamin kung magkano nyo naging puhunan. At para alam nyo rin kung magkano nyo ibibenta ang inyong produktong gagawin. At eto na nga, pagkatapos natin malagyan ng keso lahat ng masa ng pandesal ay haluin muna natin ng maayos para malagyan lahat ng breadcrumbs or para mabalot ng maayos yung ating pandesal ng breadcrumbs. At dito sa part na to ay isasalansan na natin o ilalagay na natin yung ating cheese pandesal dito sa ating tray. So bali sa pagsasalansan dito sa ating tray or paglagay sa ating tray ay lagyan nyo po ng space dahil lalaki pa po itong ating pandesal. At kung nagustuhan mo naman ang ating video ay huwag kalimutan mag-like at share itong ating video at pakisuportahan na rin po ng aking channel. Pag ating na nailagay lahat sa tray ay huwag na huwag kakalimutan palsahin. So bali takpan lang natin ng plastic para mas mabilis umalsa itong ating cheese pandesal. Abangan lamang po natin kung ilang minuto natin paalsahin bago natin isalang. At ito na nga, after 1 hour mga sangkay is lumaki na yung ating pandesal. Ready na po yan para isalang. So bali ang init ng aking oven is 180 degrees Celsius at gagamit ako ng katamtaman lakas ng apoy. Huwag nyong kakaligtaan ha, baka masunog.
At after 14 minutes, iluto na yung ating pandesal. Alisin na natin sa oven. So bali ayan, kung gusto niyo mas mapula pang inyong pandesal, pwede po kayong magdagdag ng oras sa pagluluto para mas pumula pa po yung ibabaw ng ating pandesal. At ito na po yung aming pamerienda, ready na, mainit pa mga sangkayo. So ayan na yung ating finished product ng ating mano-mano na cheese pandesal.